to be honest, praktikalan, mako-consider mo pero hindi siya magiging hindrance. Parang, mako-consider mo, may isip mo siya, yun yung magiging motivation mo para lalong kumilos, para lalong mag-strive. Pero hindi namin in-expect na ganito siya ka-fulfilling. Yeah. Sobra pala talagang fulfilling ng marriage. Na akala natin hindi natin kaya. Pero, nandyan pala yung Diyos na mag-provide. No? Sa kanya talaga galing. Yeah. Hello everyone and welcome back to another edition of the Padscast. At kita nyo naman po, siksik na siksik po kami ngayon because we have very special guests, mga kumpare at kumare ko lang naman. Na sinama ko sila because we're gonna be talking about a topic na nagbabaga ngayon. At di naman nagbabaga, OA naman siya nagbabaga. Pero pinag-uusapan po, at sa totoo lang po, matagal ko na rin siyang gustong i-tackle. Pero ayoko kasi siyang pag-usapan ng kami lang o ako lang, mga pari lang, mga brother. Kasi this topic is about married life. So, syempre, mas magandang pag-usapan siya kung merong mga taong kasama na who actually lives in that vocation. So, let us give a warm podcast welcome to our dear guests, Genesis and Mariel. Hello! Hi, Pads. Hi, Pads. Grabe, ang formal niyo bigla. Dream come true. Yes. Oo. Salamat sa pagpapaunlak kahit nakagagaling lang sa Batang Quiapo nitong ating Galing sa taping. napakakisig mo nga asawa, Mariel. So, can you give us a little background about the two of you and your family? Ako na kasi baka hindi accurate yung Oh mga my gosh. dates. Baka mag-away pa kayo, kami. ah. Oo, kaya ako na lang. Sige. Actually, kami ni Genesis, we started really officially dating 2017. Mm-hmm. Official yun. Bakit Pe- may unofficial? Hindi, kasi we met 2016. Aha. Pero hindi na yun nasundan. Parang walang spark. So, 2017 naging official, parang officially dating yung term. Yes. But, wala pa kaming 1 year. Nag-propose na siya. Yeah. So, 2018, Nakiusap siya na propose ka. 2018, nag-propose agad. Tapos, 2019 agad yung wedding. Wala pa rin 1 year after the proposal. So, sobrang bilis. Okay. Yes, very fast yung relationship transitions or yung milestones. Tapos, Mhm. 2020, nanganak na kami. Nanganak na ako sa firstborn namin. Yes. It's just si Pio. Yun yung. Si Pio, Yeah. ilang taon na siya ngayon? So, 5? 6? 4. 4. Ah? Yeah. 2020. 2020. Oo nga, 2024 pa Four, lang. oo. Sobrang gulo na ng utak ko, no? Ayan. So, 2020. So, yung yun, panganay yun si Pio. Hindi si Pio kasi parang mature na. Kaya hindi siya 6 years old na siya. 64 na siya talaga, sa totoo lang. So yun, si Pio is 4 and then we have another kid. Second child. Itong 2023, si Agustin. Si Agustin. Magwa-1 naman na agad. Grabe. So, 2 young boys. Yes, two yes. boys. Napaka-fruitful and productive ng Yes. inyong... So parang in total, ilang years pa lang kami. Pero ang dami na nangyari. Yeah. yes. And kulang pa yung dalawa kasi we're planning talaga sindamin ng bituin sa langit eh. Parang yun talaga yun. Kung ano yung pinangako ni Lord kay Abraham, yun ba ang goal Moses tuloy ninyo? ako kay Abraham. Oo. Ano kaya masasabi nung nagdadalang tao? Ilan ba? In short, Ayan. ilan ba talaga yung mga bituin? Nako, ayoko nang ituloy. Baka mauwi sa marriage counseling itong ating episode. Hindi po yun ang aming topic, no? Sige, para malaman ng ating mga kapadscast kung anong gagawin natin. So, the origin of this topic is, na pag-usapan kasi yung tinatawag na DINK, no? Or double income, no kids. Alam niyo ba yan? Familiar kayo dun sa term? Hindi ko alam na yun yung term lately. Mhm. Pero alam ko na yung double income. Na yung both couple, parehas nag-work. Oo, matagal na rin naman Oo. kasi yun na Yeah. Hindi ko, double siguro, income. mahilig kasi Yung mag-abbreviate. parent ko nga, ako double income Oo, yung parents parents ko. din Di ba? Pareho namin. nag-work. Di Ganun. naman housewife si mama. Yeah. So, Yan. Tsaka parang feeling ko ngayon na lang naggamit yung term na yan kasi parang dati naman In-abbreviate nga Oo, kasi. and at the same time, parang nag-exist siya pero hindi naman siya nagiging issue or hindi siya na-highlight.
Yeah, tsaka ngayon lang kasi nadagdag yung NK, yung no kids, Yes, no? oo. And now, it is being portrayed as parang an aspirational thing na. Yes. Kasi pag pinapost yung ganong dink lifestyle, parang ang dating Proud. palagi is tingnan nyo kami, ang ganda ng buhay namin, kasi dalawa yung income, dalawa yung source of income, tapos wala kaming mga anak. Yes. So we are free to travel, we are free to Lifestyle, yeah. invest, to create businesses, to ganyan. Tapos sabi nga, na-share to ni Joy Spring sa kanyang episode, no? So, halata, fan po ako ni Joy Spring. I follow her podcast kahit before the podcast came in. And then, yun nga, naging trending siya because she talked about this very topic. And yun nga, medyo may nabanggit siya na, syempre, alam nyo naman sa internet, lahat ng pwedeng hanapan ng pwedeng i-bash, ay gagawa ng Yes. issue para ma-bash. So, handa na ba kayong dalawa? Sanay na. Na-rappler na nga kami. Kaya ako kayo kinuha, alam ko, may karanasan na kayo sa pambabash ng iba. Ng mga taong hindi nyo kilala, pero kung husgahan kayo, ay pati kaluluwa nyo nadamay na. Oo. Mawak lang ng Gabriela, something. Oo. So, wag na natin pasukin yon dahil i-google nyo na lang po yung mag-asawang sumali sa protesta ng Gabriela. sila po yun. Bagong kasal kasi kung anong During the wedding, nakatupag ninyo. Wala lang. Kasi nandun na rin nung rally. Post na. Okay, mukhang fun. Oh, ganon. Fun ba? Oh, di ba? Na internet sensation pala the next day. Yeah, o di ba? So, at least alam nyo na. So, Yes. pwede na kayo magsalita ng malaya. Kahit ano, yeah. Dahil na trial by fire na kayo. Yes. So, Subok okay na. lang tayo dyan. And yun nga, so si Miss Joy Spring, pinatinapik niya to. And then, katawa ko dun sa yung parang anecdote na sinabi nila na parang sa panahon ngayon daw, plants are the new pets. Yes. Di ba? Tapos, pets Pets. are the new kids. Yes. And then, kids are like exotic animals. Animals, Kasi yes. ang nakaka-afford na lang magkaroon ng kids ay yung mga may pera. Yeah, Kumbaga, may isip mo yaman. like di ba si Chavit Singson, sikat siya na meron siyang sariling zoo, meron siyang mga pet tiger. Kasi yun yung mga sa Netflix, di ba? Yan yung mga, nakikita nyo na, yung mga mayayaman, yung mga super yaman, ay may mga alagang exotic animals. Yes. Oh, tsaka hindi lang exotic. Minsan talaga, Yung attitude ng Oo. mga bata. Oh, iba na yun, oo. yeah, pero basically, pag babalikan mo nga totoo, no, kasi kung ililiteral mo yung sinabi na yun, yung ano na yun, parang totoo na, parang it's better na, mag-pet na lang muna tayo, o kaya mag-plantito-plantita, tsaka na tayo mag-baby. Ano, alam mo yun, kapag, Kasi ibang responsibility. iba. Yeah, that's true. So yun yung natawa ko sa anecdote yun. Sabi ko, oo nga no, kasi nga sabi nga din, di ba, ngayon pag naka-stroller, hindi mo na pwedeng i-assume na bata yung nasa Yes. loob. Oo. Di ba? Marami Minsan, ng dogs dati, matik yun eh. Siyempre, baby yun, di ba? Ngayon, di mo na alam. Puppy. Ano na pala siya, puppy. Yes. O kaya cat. Minsan may nakita ko. Ibon, wala pa ako nakita yung stroller eh. O kaya butik eh. Meron Leon Abangan eh. natin. Leon, naka-stroller yung Leon. Gusto ko yung Leon, natutulak ng stroller mo. Baliktad ata, no? But, yeah, ganun ng depiction, which is, I think, is amusing but also sadly true. Yeah. No, talagang, nakita nyo, no? May mga pets din naman kayong Yes. dogs, di ba? Yeah. Ako din, meron akong dog. So, May we know, plants no? din naman kami. Oh, may plants din tayo. Yes. Ayan, kita nyo naman, no? Ang aking plant andyan sa likod palagi. And it's kind of true, no? Lalo na ng pandemic, medyo nag-iba ang ating mga priorities in life, ganyan. And then, yun na nga. So, what do we say about that as Catholics? So, pangungunahan ko na. Of course, iba-iba tayo ng pananaw tungkol sa kasal, tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa pag-aanak. But I'd like to dedicate this episode specifically to the listeners who are obviously Catholics, no, and therefore are expected, or we can say are following a Catholic understanding of what married life should be. Kung hindi kayo Katoliko, if you're not a practicing Catholic, and you will probably have very different views. So hindi po ito para sa inyo. Kasi kumbaga, natural, iba yung tingin ninyo dito sa mga Yes. bagay na to. So gusto ko rin simulan yung pag-uusap by doing a short recap, kumbaga, kung ano yung pinaniniwalaan natin bilang Katoliko sa marriage. And then, tsaka natin ipasok yung practical yung karanasan as couples. Couple. Kasi nga, yun yung wala ako.
mahirap magpanggap eh. Oo. Ayoko to. Tsaka I'm sure kapag ginawa ko to ng kami lang ni Father Chris, yun ang unang sasabihin, wala kayong karapatang magsalita kasi hindi Or- kayo nabubuhay ng may O asawa. baka may tinatago kayong mga asawa. Pambihira naman. Oo. Sige po, pakihanap. Kasi kung mahanap niyo po, buti na mamalaman din. Alright, so of course, to begin with, we understand marriage is a vocation. No, that is the Catholic understanding. And when we say vocation, that is something that is from God, no, gift ng Diyos para sa inyo. And ibig sabihin yung calling niya para sa inyo. So ako, vocation ko priesthood. So hindi marriage. Kayo, individually, ang calling nyo ay marriage, no? And since you have already been married, so obviously, ang pinagkaloob ng Diyos para sa inyo, ang GG, God's gift, no? Very, very CFC family term, no? Ay kayong dalawa, no? So yan ang galing siya sa Diyos at syempre doon tayo magsisimula doon sa idea na yun, no? Sa galing siya sa Diyos. Marriage is a gift of God. So therefore, sino magde-define ng terms, no? Kundi si ang Diyos, no? Kung ano ba yung marriage, para saan ba siya? And sa Catholic Church, merong dalawang basic purposes or essential functions ang marriage. First is unitive, and then the other is procreative. So, bago ba yan sa inyo, pandinig? Hindi naman. Ayan, syempre, naman. Si Genesis pa, alam ko, pangarap nito maging katikista dati. Katikista sa umaga, action star sa gabi. Tingnan niyo naman. Si Coco, no? Si Buko Martin. Buti ng jacket ka, meron tayong pagtatawanan ngayon. Ayan. But yeah, so unitive is simply, of course, yung love niya for each other should bring you closer in a deeper and deeper intimacy. And also, unitive, because marriage brings you closer to God. So, closer to each other and closer to God. No, that is the most simplest way to understand it. And that is an essential function. So, hindi pwedeng wala yun. Hindi pwedeng mag-asawa lang kayo by convenience dahil wala lang, ayaw mo lang maging lonely. O kaya may tinatawag din tayong, kunyari, very negative example, but marital rape in the sense na, kunwari, ay pinilit lang, no? Yung sa mag-asawa. Oo nga, mag-asawa kayo, pero hindi nyo pinalaktis yung unitive function dahil yung pagsasagawa nyo nung ang tawag ng term kalimutan ko yung term yung marital duties nyo ay walang kasamang love, no? Nagpinilit mo lang yung isa, pinilit yung isa, diba? So palaging kasama yon na you grow in love for each other, with each other, grow in charity for each other, dahil alam ko mahalaga din yan. Kailangan mabuti kayo sa isa't isa, mahaba ang pasensya. Diba? At kumbaga lumalalim yung malasakit at pakikipagsama nyo sa isa't isa. In all aspects, physical, mental, emotional. So yun ang unitive. And of course, kay God din. Because it's a vocation, the goal of married life is to bring you to holiness, no? To a deeper relationship with God. So lahat pabalik doon. Hindi pwedeng tanggalin yon. So again, this is a Catholic worldview. And if you are a Catholic, and you claim to be a practicing Catholic, yun po yun. Yun po ang goal ng marriage. So, and then, the other one is procreative. So, procreative, syempre from procreation, meaning there is always an openness to creating life. No? You are cooperating with God's plan to create life. Kaya yung panggagalingan nun. At yun talaga walang-wala sa vocation namin. No? So, sa married vocation lang yun pwedeng mangyari. No? And again, it's an essential aspect. So, ibig sabihin, palaging merong openness to life. When you enter into marriage, meron kayong kabukasan ng loob na this will bring about children. So, kahit na kunwari, sabihin niyo, Father, paano ko naman kami alam ko na I can't bear a child because for biological reasons, may sakit ka, may condition ka. Ibig sabihin, hindi kami pwedeng magpakasal kasi wala kaming procreative function. Well, again, openness to life means na you're open to the miracle of it. Kasi the Bible has plenty of examples of couples who should have no children pero nagkaanak. So malay natin, ang daming, may kilala nga ako nung isang araw, nakausap ko na nagulat sila, nagka-baby sila, na yung wife niya, yung child nila para magka-college na, biglang nag-conceive ulit.
So, hindi nila akalain kasi nasa mid-40s na yung wife niya. 'Di ba? So, but as practicing Catholics, they are grateful for it, and yun nga kasi nga every time you do, and you perform that marital function, yung para sa inyo, ay merong openness to the idea na baka may magbunga ito, no? Baka may mangyari dito. Hindi naman necessarily na kailangan may mangyari, pero baka may mabuo, no? So palaging may openness to life, whatever situation is, no, in your life. And of course, dagdagan na lang din natin since we're talking about what the church teaches. Of course, the church understands that there is a need sometimes to practice planning in the sense of spacing your children, which is part of your responsibility as parents, no? Lalo na kung if you're experiencing extreme poverty or... Katulad ko, CS. Mhm. So, pag cesarean ka, 2 years. Ganun ba yun? Yung, kasi hindi ka pwede mabuntis in the next 2 years. So, gulat kami. Bakit? Ay, Dok, hindi. Kailangan i-promise nyo sa akin na walang mangyayari. Kasi kapag nabuntis ka, sugat pa talaga. And it will pose yung mataas na risk sa mommy and sa baby. So may ganon. Di ba? Yeah. So, yun, again, another medical reason. So, the church naman understands that there is a need sometimes, depende sa situation nyo, that there is a need to space or to plan your childbearing, no, for different valid reasons. So, kasama yon, and the Catholic Church has provisions for those kinds of situations. So, naiintindihan naman, and the church puts forward, there are ethical ways to plan, to do family planning that the church supports, no. So, again, ang babagsakan niyan, ang main criteria niyan is that it doesn't completely destroy the possibility of life. No, so, yun naman ang ating palaging binabalikan. No? Kailangan consistent tayo dun sa principles na ina-uphold natin. So, with that being said, so, ibig sabihin, kung papasok ka sa marriage with absolutely no desire to bear children, kasi gusto nyo nga double income, no kids, I think you can put 2 and 2 together and make it clear na for the Catholic Church, that is not, a good starting point for marriage. Of course, malay ko naman, down the road, magbabago isip mo, maraming mangyayari sa buhay. Yeah. 5 years from now, baka kating-kati ka na magkaanak, no? So, hindi namin inaalis yung possibility na yun. Pero, it is our duty as priests, and as the church as a whole, no, to remind you that dapat when you enter into marriage, kasama talaga dun yung openness to creating life. To be partners of God in that function. So, dun pa lang, parang, pero, yun, again, so dito na papasok yung mga practical objectives. Father, di mo kasi naiintindihan. Kapag nagkaroon kayo ng anak, mababago na lahat. Ganyan. And of course, I have an idea of that. Yung mga barkada ko ngayon ay nasa childbearing age na. Marami sa kanila, hindi ko na nakikita. Hindi ko na basta-basta mayaya. Dati isang kalabitan lang, nasa gimikan na kami. Diba? Nasa kape-kape na kami. Uy, kape tayo. 5 minutes lang, nandyan na kayo sa kapihan. Ngayon, hindi na ganon. Kasi syempre, may mga anak na sila. So, I kind of do have an idea about that. But of course, I want to hear from the people who actually have that experience, and what do you think about it? Yung honest lang, no? For example, siguro sa inyo naman, hindi naman kayo, alam nyo naman, di ba, nung nag-asawa kayo na gusto niyo magkapamilya. Yes, Oo, of course. definitely. As Hindi in- naman siya in the distant future. Yeah. Or, Lalo na siguro si Genesis. Ako Oo. kasi mas bata eh. Talaga. Mas bata. Pero, parents ko kasi sobrang aga din, nag-family. Mga kapatid ko, parang mid-20 sila. Tapos parang ako, patalon na akong 26 noon. Feeling ko late na. So, meron talagang desire. Early, bata pa, na maging isang ina. So, I think si Genesis ganun din. Kasi naliligaw pa lang siya, gusto ko ng ganitong anak. Hala, hindi ka pa nga sinasagot. Mag-aanak na agad yung iniisip mo. So, I think, doon okay kami. Kasi parehas gusto namin magkaroon ng anak. Later on. Syempre, hindi naman that moment. Pero, may desire Yeah. na parehas. Yeah, and also kasi tulad ng sinabi niya na mas matanda ako sa kanya, no. So I know, no, since day one na parang pag nagpakasal Teka ako, na, no, gusto ko mag-baby agad, no. Kasi ilang taon ka na nga ano? Yeah, 33. actually, yeah, no, 32. 32. Yeah, I was 32 nung lumabas si Pio. And na-realize ko na parang ano to,
magbibina tayong anak ko para magsi-senior citizen na ako. Magkakaapo ko, baka bedridden na ako, di ba? Para Parang, rebelde yung anak mo, wala ka na naman. Wala na siya, hindi niya na hindi niya na mahabol. so talagang alam ko sa sarili ko na ako, gusto kong maging tatay. No, gusto kong, kaya nung lumabas yung Dinks, yung dual income, no kids, parang anong purpose? Bakit bakit kayo pumasok sa marriage? Di ba? And at the same time, parang naniniwala kasi ako na hindi talaga lahat nabibiyayaan eh. Marami akong kaibigan na until now naghihintay. Yeah, true. Kasi nasa 30s na rin kasi. Ilang years na wala pa. And there, minsan nga iba naging hopeless na. Kasi parang, ano ba talaga, para ba dito kami sa parenthood or dito lang kami bilang mag-asawa or yun nga, magpepet na lang kami, magkukuha na lang kami ng puppy. So, hindi lahat nabibiyayaan, no? Kaya yung sinasabi na, okay lang, siguro, mas masaya kapag walang anak, kapag wala tayong kids. Kasi, yun nga, kumikita tayo pareho. Di, alam mo yun, very convenient for us. Ang saya ng buhay natin, lifestyle, travel dito, travel doon. So, but, yun nga, yun kasi naging na-highlight ngayon. But definitely, if ako yung tatanungin, talagang since day one, I know, I want to be a father. Yeah. So, klaro sa inyo at least. Of course, again, iba-iba naman ang pinaggagalingan ng iba-ibang tao. Yung iba, there's openness to life. Pero sabihin nila, Father, kasi siguro 5 years from now, i-enjoy muna namin yung married life namin. Ako yun talaga gusto ko. Kasi nga ang bilis ng relationship namin. So pagkakasal, sabi niya, Pag kasi sinagot mo agad. kaya nga. Pinagalit. Ang lakas mo, Oo, Genesis. dapat pala mga 3 Bible quiz pa, no? Naalala ko, ikaw yung talagang nag-shotgun sa akin. Yun din yung gusto ko kasi parang di ko siya kilala. Sino ba to? Parang medyo teka lang. Pero definitely, hindi na, no regrets. I mean, siguro dumating lang din ako sa ganung point na I wanted to pause first. Kasi parang nape-pressure ako kasi he's 32, I'm 26. Huh? Diba? May age gap kasi. First tayo, 1993 pinanganak So, that time, gustong-gusto niya na magkaanak. Ako naman, hindi pa naman ako pa-expire. Kasi 'di ba sa mga babae, meron talagang endpoint. And hindi naman siya bad thing, pero we are cautious na ang babae, may ending, may time or age lang siya na pwede siyang magkaanak. So, but yes, miracles do happen. So, siguro may time lang na gano'n, nape-pressure kami. Pero, na-reconcile naman siya. Yeah. Yeah, mabuti na banggit nyo rin yun. No? So, tama din, meron din, alala ko minsan may nagsabi nga sa akin couple na, Father, ang daya naman kasi kami, we're very capable of having children dahil medyo nakakaangat tong kausap ko. Hindi kami binibigyan ni Lord ng anak. Totoo. Tapos yung ginawa niyang example, yung iba, ang bilis nila magkaanak, hindi na nga nila mapakain, ganyan. So, I mean, coming from a place of frustration, syempre medyo very candid yung usapan namin. And we're good friends. So, gets ko naman, no, that, it's a gift that some people get, even though they are not particularly asking for it. Some people, lahat ginawa na, nag-ubandon na, sumayaw na sa lahat. IVF. Oo, lahat na ng pwedeng paraan, ginawa na. So, di ba, hindi pa rin talaga. Wala pa rin talaga, no? And siguro, it's also a good reminder to everyone na, at the end of the day, it's something that's God's gift. It's out of God's will. No? So, as Catholic, syempre, ang ating highest aspiration is to be, to obey God's will. So, we are also, sinasabi ko na lang, well, kung talagang hindi kayo binigyan ng children ni Lord, baka, that is the cross that is given to you as a married couple. And you have to be able to unite that into Jesus' sacrifice on the cross. No? At let's see how that bears fruit. Baka, as a married couple, you're called to different kinds of service na hindi pwedeng gawin ng isang married couple na may anak. Or maybe you are called by God to explore adoption, which again, I understand is not an easy option, especially if you grew up wanting to have your own children. Pero, yun nga Katoliko tayo Kristiyano tayo, at pag pinag-usapan, kaninong will ba yung susundin natin? Yung atin ba o yung sa Diyos? Siyempre sa Diyos, no, yun ang ating ina-aspire. So that is our highest goal. Pero syempre, mahirap yun i-explain. Lalo na kapag frustrated ang isang tao. So, kunyari, kayo as a married couple, syempre siguro may mga kilala din kayong ibang couples, no? Kasi nakailang years na rin kayo, di ba? 5 years. Magpa 5 years na rin, siguro may mga young couple na lalapit sa inyo, itong mga batang gusto mag-asawa na,
Ano pong masasabi niyo doon? Okay lang po ba yun? How do you, kayo, given your experience, how do you approach that? Sige. Do you agree na, kunyari, yung idea na, kasi ang bata, hindrance siya sa aming goals and dreams. Ganyan. Gusto ko yung hindrance level. Definitely, sasabihin ko hindi. Mhm. And if they come to me, Mariel, nasa height kami ng career. Nagpakasal kami para lang din, dahil nasa height kami ng career, syempre, times 2 yung income. Mas madaling mag-save, mag-invest, magpalaki ng fund. Well, we get that. But ako rin noon, nung nagpakasal ako, kaya din sinabi ko na may pressure that time sa akin. Kasi I was at the height of my career. And I think si Genesis mas nasa na siya okay, na-experience ko na lahat sa corporate world. Ready na ako mag-settle. So ako parang, ang unfair mo naman. Ang dami ko pang gustong gawin. Gusto mo na agad magpakasal. Parang matatapos interesting lahat. yan. Kasi nga, kumbaga, nasa ibang stages na kayo ng Oo. professional journey niyo, ng career journey. Magkaiba. So parang sabi ko sa kanya, after niya mag-propose, eto yung mga worries ko biglang dumami siya. Siyempre, that time na nagpo-propose siya, hindi naman hindi mo na-feel. Pero the next day, shucks, gusto ko pang mag-masteral. Gusto ko ring magturo someday. Gusto ko pang mag-promote sa work. Kasi yun yung tinatrabaho ko ngayon. Para may background lang yung ating listeners. Ano bang career niyo? Anong industry ninyo? Genesis Ikaw. Entertainment? Without nasa- mentioning the company. Oo, para lang alam nila what you're talking about. Yeah, Anong of course. klaseng career ba ito? Yeah, actually, madalas ako sa mga mall shows, TV guesting. Hindi, joke lang. Actually, nasa corporate world talaga ako. No? Nagtatrabaho ako sa isang private company dyan sa Taguig. No? Ano to? Ano ka? Logistics. Yeah, Logistics? logistics maritime. So, more on, talaga, opisina. Yeah. Office work. Ako din, office work. But international bank. So, yung bago kami bago kami ikasal and after namin ikasal, nandun ako sa previous employer ko. Pero yung nilipatan ko rin naman right now is also an international bank. Pero back office, not client-facing. So, yun. Corporate world pa rin. Yeah. So, sige, tuloy mo na. So, si Genesis, parang naranasan ko na yung ganyan na parang career-driven, hungry. Tama ba? Parang, Yes. ganun ba? Nadadaanan mo ba yun? O talagang chill ka lang? Kasi nakilala ko si Genesis, ka na eh. Chill ka na eh. Pero, Hindi, ako- Nag-explore kasi To be siya. honest, sige. Ako, to be honest, siguro ibabalik ko yung sarili ko doon sa 30-year-old ni Genesis. 25 naman. 32. Sabihin na 32. 32. To be honest kasi, yung time na yun, no, hinahanapan na ako ng mga magulang ko. Hindi ka pa ba, alam mo yun, wala ka bang, wala which ka is a very Filipino culture. Yeah, di ba? Parang, Ano. anak, bago ako sa magpakasal kay Maripen, naghahanap na sila na, wala ka bang girlfriend na ipapakilala? O kaya, hindi ka pa bang papakasal? Nung nagpakasal kami, parang, wala pa bang apo? Wala pa bang laman? So, may ganun. And at the same time, yung environment din na kinalakan ko, yung mga kaibigan ko sa probinsya na parang, pag umuwi ako, sisilan ng mo, wala pa parang ba yan, ang hina ako, nakatatlo na. Parang, ha? Contest pala yun Hindi ko alam na ganun pala, no? But definitely, yun, malaking factor din yun. Pero, ako bilang si Genesis nung time na yun is talagang gusto ko na. Kasi yun nga yung na-consider ko. Parang, for me, that time is gold. Parang, wala akong baby or yung time na magkakaanak ako, uugod-ugod na ako. So, gano'n ko siya. So, hindi ito basihan nung time na yun. Hindi ko inisip ang income. Age yung concern. Age talaga yung concern. So, para kasi for me, lumaki ako sa probinsya na may pera o wala, kaya magpalaki ng anak Kaya magpalaki ng By God's grace yes. nga daw. Ganun yung environment na kinalakan ko. Parang meron nga kami mga kapitbahay, ang daming anak, pero hindi naman sila ganun ka well off, di ba? So, posible talaga. Yun yung iniisip ko that time. Tapos ako nga, career. Kasi parang that time, willing na ako mag-step pa the next level. So, parang... So, 26 lang. Oo, tapos talagang hungry din. Kumbaga Tas- tapos ka na sa getting to know stage. Oo, Doon ka na sa... na ito friends mo na lahat. Ipupush ko na ang sarili ko. Aabutin ko na ang stars. Asa bida-bida, nandun ka na, konting bida na lang, makukuha mo na. So, sabi ko sa kanya, paano yan? Yung work ko pa naman that time, sobrang toxic. So, sabi niya, hindi, wag mo isipin yan, support kita all the way. Okay, sige, let's see. Pero natakot ako kasi syempre, alam ko rin yung responsibility as a parent. Kahit na gusto ko naman ever since magkaanak. Very toxic kasi talaga dun sa work ko before. So, sabi ko sa kanya, at this height of my career na toxic talaga, may follow certain
schedule, reporting, month ends, quarter ends, year ends. Late Hindi- night sleeps. Oh, late night. Sabi ko, kaya mo ba? Kaya ba natin mag-anak ng ganito? Tapos grabe yung responsibility. Gusto ko rin naman talaga magka-anak ever since, di ba? But sabi niya, sige, intindihin kita. Huwag kang mag-alala. Lahat yan, okay. Kahit late ka umuwi, okay siya. So, patuloy lang. Ikasal lang tayo. Yun yung gusto that time ni Genesis. So, fast forward dun sa situation. Parang talagang pakasal lang tayo. Parang gusto eager lang Oo, talaga. diba? Siya magpakasal. talaga may gusto magpakasal. So ayaw mo. Ayaw po niya. Muli, hindi ito marital counseling. I-reserve natin yan sa ibang episode. Okay. Pero to answer the question, na pag may lumapit bang friends na, Mariel, o Genesis, ayaw namin muna mag-anak kasi nasa height ng career. Kasi ganito. Kasi ako siguro on the standpoint ng career, pinakinggan ko rin yung kay Joy Spring, no? And I would totally agree. Yung career, hindi niya kayang palitan yung gift or yung happiness, yung joy na kapalit ng pagiging parents. Being a wife is, masaya. Masaya naman talaga kami that time nung kaming dalawa pa lang. Pero mas iba yung saya nung may mga anak na. Mga na yun. No? Pero pagdating pa lang ni Pio, iba na. Parang talagang may something. And I would totally agree na yun yung love coming from God. Yung mafe-feel mo, anak ko na to. And true enough, hindi naman napabayaan yung career ko. Kasi after a year, nung mga nakaho kay Pio, na-achieve ko pa din yung gusto kong promotion. Binigay pa rin yun ng company without judgment. So, hindi ka nag-step down from your job? No, hindi ako nag-step down. Tapos nag-pandemic kasi so parang blessing, nasa bahay lang, work from home. Tapos nakuha ko pa rin yung gusto ko. And then I was also given an opportunity na mag-talk noon sa company na yon to give support sa mga mommies na feeling nila dahil mommy na ako, hindi ko na to pwede gawin, hindi ko na to pwedeng gawin yan. Parang it was so overwhelming na masaya. Kasi decision lang yun eh. Kung gusto mo muna mag-step down, that's fine. Walang problema dun. Kasi talaga namang iba-iba ang bata. And you have to juggle your own your own pace, 'di ba? Pero that time, sinubukan ko siyang sabay-sabayan. And I was able to get it. Tas feeling ko, si Pio pa yung naging lucky charm. Kasi feeling ko hindi ko ginalingan ng sobra kung wala siya. Parang dahil hindi lang naman kaming dalawa to, may isa pang nakaasa. So, Mas ginalingan parang ko. na-motivate Mas ka lang. na-motivate ako. Parang nag-unlock siya ng iba pang Yes. Ng iba pang... drive. Yes. Akala mo dati driven ka na. Yes. Pero iba nung may PU na. Yes, totoo yan. Ikaw, Genesis, do you share the same? Or ano, Yeah. aside mo sa kwentong ito? Ako kasi, tulad ng sinabi niya, di ba, parang if may lalapit sa akin, I would say na, of course, yes. No? Parang, kailangan na, alam mo yun, hindi magiging hindrance or hindi magiging obstacle itong, alam mo yun, pagkakaroon ng anak sa mga gusto nyo mangyari sa buhay. In fact, totoo yung nabanggit mo na it will open more, alam mo yun? Kasi, Parang magugulat ka na lang. yeah. Kasi isipin nyo, kami, babalik lang ako dun sa sinabi ni Mariel na parang, bakit ba kami nagsisikap? Bakit ba namin ginagalingan sa mga trabaho namin? Bakit ba kami nangangarap? 'Di ba? Kasi we want na, kaya namin ginagawa yung mga bagay na yun. Kasi meron kaming kailangang supportahan, meron kaming kailangang supportahan or meron kaming kailangang ma-achieve kasama yung mga anak namin. No, gusto namin magbigyan ng maayos na buhay, gusto namin mapaaral sa maayos sa paaralan. Gusto namin, alam mo yun, and iba kasi yung feeling na tulad kami, kinoconsider pa rin namin yung sarili namin na young couple, no? Oo naman. Grabe naman kasi sa inyo. Siyempre. Oo naman. De, pero yun nga, bilang young couple kasi, no, dumarating talaga sa point, lalo na kami na, tayo ba ay Gen Z? Millennial kayo. Huwag Gen na Z kayong kami. mag-isip po ng Gen Z ka. Ayun nga, bilang millennial kasi, napapansin kasi namin na
iba mag-isip ang millennial, lalo na yung mga couples. They're responsible. Kasi nga may mga childhood trauma Yes. na gusto nila i-heal bago Yes. sila maging parents, which is really valid So, naman. that's a good point, no, na hindi lang naman to yung the practical things. No? Yes. Minsan, the fear or the anxiety comes from Yes. emotional. Am Oo. I emotionally ready to have Oh, kids? yung mga Yes. broken family. Feeling kasi nila, baka maulit lang Oo, sa baka mga bata. ma-cycle lang ulit yung kanilang generational trauma. And ano kasi, yun nga, we tend to compare din, no? Bakit si ganito? Bakit si ganyan? Bakit yung family ni ganito? Bakit, di ba, sila nakaka-survive, nakakaya nila, nagagawa pa rin nila yung mga bagay-bagay. Kung i-relate ko to dun sa dinks, parang hindi naman talaga importante na dapat o marami tayong pera or kumikita tayong dalawa to raise this kid. I-share ko lang, no? Meron akong kaibigan sa probinsya. Anong pangalan, edad, address? No? Meron akong kaibigan sa probinsya. Umuwi ako. Ano yun? Hindi pa pandemic. Kakakasal ko. And at the same time, kamamatay nung nanay ko. So umuwi ako doon na parang, si Mariel ba buntis na? Siyempre, buntis na. No? Parang, paglabas niyan, sundan mo agad. Dapat sa ganitong age, makaganito ka na. Lola tong kumakausap sa akin. Sabi niya, dapat sa ganitong age, Toy kasi yung tawag sa akin, Toy, dapat sa ganitong age, ito yung total number of... May basketball team ka Yes. na. Ganyan. Yung mga term na matatanda Oo, ganun sila. Ganun yung mindset nila sa probinsya. Pero ako parang, nag-iisip din ako na parang, kaya ba? Di ba, unang-una, panganganak. I-consider mo rin, to be honest, praktikalan, mako-consider mo pero hindi siya magiging hindrance. Parang, mako-consider mo, may isip mo siya, yun yung magiging motivation mo para lalong kumilos, para lalong mag-strive. Mm-hmm. Yeah. Kasi even yung sister ko, nanganganak siya sobrang dali. Tapos, Natawala ako sa So, 1 hour lang siya sa ospital. Parang gumano lang. Parang gumano lang. Iiyak na yung baby. Para kasing Mabilis sila makabuo. mabilis mabuo, mabilis din manganak Talaga talaga. totoo ba? Literal Oo, delivery. Literal. Tapos maliit lang din yung expenses. Pero I would say na hindi mo siya dapat talaga pangunahan. Or it's okay to be prepared. But if you have to prepare, i-prepare mo na ng bongga. Kasi kung yun yung reason mo, sige Maria, mag-ipon mo na kami panganganak. Oo, kasi sana ganun yung ginawa namin. Kasi for Pio and Agustin, grabe talaga. Hindi kami prepared. Pero Financially. Financially. Financially, Kasi yeah. akala namin, parang sister ko, uy, ganitong amount lang, 5,000, 10,000, okay na. Ganun ba yun? Ganun pala Oo. kamura yun kapag walang komplikasyon. And normal. Oo, normal. Sa probinsya nga, Again, parang... hindi ko alam. Kung alam ko, matakot kayo. Nagulat ako, alam mo, ang panganganak rito ay parang kang namili ng isang brand new car. Oo. Ganon. Dito sa Maynila. Sa Manila. Oo. Tas with complications. Si Pio kasi sa Makati, tapos si Agustin sa Taguig. No, para kang talagang namili ng brand new car pag nanganak. So parang, ganun pala. Oo. Okay. And we understand, Oo. kahit nga siguro kami, may friend na magpapakasal pala. Oo, ipunin mo na yung, or better yet. Paghandaan yun na. Oo, kumuha ka na ng maternity package para covered kayo. Kasi sa totoo lang, hindi rin naman nawala sa amin yung sayang, no? Sana pala itong medical na binayad natin, pinabayad natin sa ospital, nakapag-travel na tayo, nakapagpatayo na kami ng bahay. Hindi eh. God has other plans. Pero, ang gusto ko lang din sabihin, kasi it was Father Paul, Oktubre. Nagsabi Wow! siya, yes, may Si name Father drop. Paul. Oo, sabi niya sa amin noon, pagkakasal namin Genesis, sabi ko, hindi pa kami ready financially mag-anak, mag-ipon muna kaming konti. Sabi niya sa akin, ano ka ba? Hindi ba kayo naniniwala sa grace ni God? Na sobrang generous niya. That if you will be cooperators ng, yan nga, pag-bring ng life dito sa mundo, for sure, He will provide. Kasi nga, hindi pa kayo kasal, nagpo-provide na siya eh. Which is true. And we have this friend na happy-go-lucky silang couple. Tapos nung nagpakasal sila, nagulat na lang daw sila, wala sila noon talagang capability magbayad ng bills, magbili ng diaper, ng milk, etc. Or lahat para sa baby. Nagugulat sila, may dumadating. Yeah. And now, nakapuntar sila ng bayat lupa. So sabi niya, hindi mo alam saan nanggagaling yung pera. It will really come. If you two are really supporting each other and believing na itong mga batang ito are blessings from God. Yeah.
talaga nagkakaroon. And surprisingly, ganun kay Pio. Wala nga kaming ganito. May niready kaming amount, sumobra. Oh my gosh, parang si Lord may pinadalang anghel. O, eto na. May ganun na miracles. And we believe na siguro, yun nga, may fear kasi. And fear is really, kami rin, dumating kami, takot na takot kami, paano tayo mag-bill out sa ospital? Pero if you have to, yung nilet go mo, pinag-pray mo, and surrendered everything to God, na generous talaga naman si Lord. Alam niya ang kailangan nyo, at hindi naman yung kailangan nyo makakasira ng iba. Which in Ibibigay fact, niya. ibibigay niya talaga. So, even to our parents, laging sinasabi yun ni Mama at ni Papa, ang buti ng Diyos. Nakagraduate kayo sa Catholic school. Hindi namin alam saan nanggagaling ang pera. Loan. And ngayon, wala na. Parang lahat, in-enjoy niya na yung pera niya. Nagta-travel na lang sila. Oo nga eh. Diba? Ang lakas baka goals ng magulang mo, Mariel. Eh. Di ba? Parang ang saya ng retirement nila eh. Na parang, it's worth it. Na parang, that time, hindi nila nakikitang worth it yon. But now, it's really, really worth it. And masayang-masaya silang nag-aalaga ng mga apo. Ako kasi lumaki ako sa Bert, share ko lang pati sa mga viewers na Pads Bert. Lumaki ako sa sa tatawag sana pare. Diba? Okay na naman, totoo naman. Ayan. Lumaki ako Bert sa sa pamilya na ang breadwinner ay nanay ko. So nanay ko lang talaga yung literal na kumikita for us. And yet nakita ko na talagang all out support, no? Naalala ko dati talagang igagapang kami sa makapag-aral lang na maayos, sa maayos sa paaralan. So, kung iisipin ko yun, at i-consider ko siya ngayon na, hindi muna kami magbe-baby kasi hindi ko kayang paaralin sa magandang paaralan. Parang mahihiya naman ako sa sarili ko kasi kami nga mag-asawa, kumikita kami ng, alam mo yun? Yun yung double Yeah, income. dual income. 'Di ba? Tapos, pipiliin ko pa na wag muna mag-anak. Nanay ko nga nagawa, 'di ba? Parang syempre may isip ko pa rin na kung kaya ng nanay ko na ginapang kami, siya lang ang kumikita. Mas lalo naman siguro ngayon na dalawa kami ni Mariel since nababanggit na natin yung Dinks. So hindi magiging hindrance for me, no? Personally na ang problemang pinansyal, ang problemang yun nga, problema sa pera ay magpapatigil sa amin na itigil muna natin ang pagkakaroon ng anak or wag muna tayong, alam mo yun, wag muna tayong bumuo, no? Hintay muna tayo ng ilang taon, tingnan natin kung kaya. Hindi ko siya nakikita na ganun for now. Factor siya, pero hindi siya yung determining major factor. Yeah, of course. Agree. Siyempre, finances will always be a factor. Oo. Tsaka yun nga, nabanggit yun na rin, pati emotional preparation, yung, di ba, I cannot imagine kung gaano ka-stressful maging magulang, no? Na yung baby nyo, ginigising kayo kahit every 15 minutes, mga ganyan, no? I mean, iba-iba. May mga baby Yeah. chill. Swerte yung mga parents sa ganyan, no? Yung anak nila parang monghe. No, talagang, Bata eh. pa lang. Hindi, tsaka for me, i-share ko na rin, no? Sa mga couples din kasi dyan, I'm not sure kung agree kayo sa akin, pero ang talagang malaking naapektuhan, no, is yung mga nanay. Kasi sila kasi yung mapapansin na na yung mga changes talaga, like Bumabawi ka sa physical. asawa mo, ha? Siyempre. Hindi. Physical changes, mapapansin mo yan, no? And valid naman yun sa ibang nanay na parang ayoko mag-anak kasi maglulosyang ako. Oo. Hindi mo siya ma-understand not until mag-nanay ka na talaga, oh my gosh, Yeah, oo nga no, iba na pala talaga ako sa salamin. Oo. Tsaka maraming hormones sa magbabago sa katawan. Hindi siya katulad dati na parang, i-share ko lang si Mariel kasi before, talagang ano yan ang tulog niyan, ang gising niyan, consistent. Pero ngayon, magigising yan na madaling araw. Nasanay na, body clock, no? Pwedeng, oo, yun nga, lalo na sa mga nagbe-breastfeed, no? Malaking factor yun kasi talagang mapapansin niyo yung mga changes. And at the same time, syempre, kayo ba naman ang magdadala ng sanggol, 9 na buwan, di ba? Parang hindi ba yun, kaya nga like ko sinasabi sa mga tatay dyan na ibigay nyo na sa nanay. No? Kung meron mang compliment sa nanay talaga, for me, kasi sila yung mas naapektuhan or sila yung mas nakaramdam nung sacrifice para dun sa bata. Hindi ko naman nine-neglect syempre tayo mga tatay. Meron din.
Oo, sa mga listeners, narinig nyo yung mga anak nila sa background. No? So, sakto, ang galing ng timing nila. Pinag-uusapan natin ng parenthood. Tapos, nag-ingay na, okay na yan. No? Para alam nyo talaga, baka sabihin nyo. Nandiyan talaga yung mga anak nila ngayon sa likod. Oo, With the lolos and gumagapang-gapang. lolas. Oo. Pero tama, kailangan talaga prepared ka in all aspects. But if you feel na hindi ka talaga para sa parenthood, wag na talaga. Kasi it will really compromise yung mga bata. Hindi ko sinasabing wag magpakasal or whatsoever, but talk to your partner. Talk to somebody in the church, in the community. Kasi sila yung makatulong sa inyo, ma-address din yun. Yeah, Hindi naman namin kaya ni Genesis to ng kami lang. Yeah. Parang at this moment, sobrang hungry namin sa community ng young couples. Kasi iba na rin yung need ng young Yeah. couples Yeah. ngayon. So, yun, para sa akin, kailangan talaga prepared. And at the same time, And hindi lang prepared, kailangan din maging responsable. Kasi totoo, ang pagiging tulad na lagi natin rin, madaling maging nanay o madaling maging tatay, pero mahirap magpaka-nanay or magpaka-tatay. Kasi minsan, lumabas lang yung bata or andyan na yung bata. cute pa yan ngayon. Diba? Tapos, diba? So, kailangan maging responsable pa rin tayo kasi at the end of the day, diba? Kung ano man yung Sa atin magiging, nakasalanan. diba? Kung ano man yung magiging resulta, no, gusto natin maging kung ano sila, diba? Sana maging best sila or may ambag naman sila sa lipunan kapag lumaki sila. Sa atin nakasalalay Yes, yun. of course. True. I agree. Maganda rin nung sinabi niyo about the support system is also very important. And of course, that's also a factor, no, kumbaga paano niyo pagdadaanan yung mga bagay na yan, no. Pero ako, gusto ko lang din, no, thank you dun sa mga sharing ninyo. So, hindi ko yan, ang dami ko rin na-realize na, oo nga, no, iba talaga kapag yung nagkwento, yung pinagdaanan nila yon ano. And nakakatuwa. And siguro, for me, maganda yung sinabi ni Mariel, of course, and ni Genesis na, yung experiences nila, of course, are theirs. Hindi naman yun automatic na pare-pareho yung karanasan. May ibang couples na iba yung pinagdadaanan. So, hindi natin sinasabing gawin nyo lahat ng ginawa nila or Yes. mag-a-apply sa inyo lahat ng sinabi nila. Pero, ang main point for me for doing this is, first of all, to remind you na, if you are a Catholic couple, then please do discern, no? Do prayerful discernment about your family life, no? Kung ano bang gagawin ninyo, paano nyo gagawin yung responsibilities nyo, magpa-planning ba kayo, and then what means will you use, no? And, include God in that decision. Yun ang sinasabi ko sa discernment, no? So, hindi lang naman kasi kayo yung masusunod. So, again, kung hindi kayo Catholic couple, gets kayo, no? Wala kayong Diyos, no? So, hindi dito para sa inyo. Pero if you are a Catholic couple, no? Please discern that with God. Ano bang will ng Diyos para sa inyong dalawa? No? Kung talagang sabihin ni Lord after months, di kasi yung discernment, di po yun instant, ano? Yeah. Amen. But, after a time of really prayerfully listening to God, at sabihin Diyos, sige, gawin nyo yan, ganyan ang path nyo, no? Double income, no? O di ganun talaga, Yes, no? Yun talaga ang bunga ng, nyo, no? Pero, but still, if not, no? Please, no? Let God show you the way. At ang ganda na sinabi ni na Mariel na nung sinasabi natin na akala natin hindi natin kaya. Pero, nandyan pala yung Diyos na magpo-provide. Yes. No? Sa Amen. kanya talaga galing. Yeah. And I think that's one thing that people always forget in this conversation. Kasi nga, kumbaga, ang sukatan nyo lang yung sarili ninyo. No? Yung kakayanan ninyo, Oo, yung kakayanan mag-provide ninyo. financially. Tsaka yung mga what ifs ninyo, doon lang din nakabase sa, ang income ko, sweldo ko, ito lang. Asawa ko, ganito. Ang tuition ngayon, ganito, ganyan, calculate. Which is, again, a fair, practical thing to do. But as Catholics, we are invited to go beyond that. Ang mundo nyo, hindi lang doon. Yeah. May Diyos na mas malaki. Amen. No, na siya yung kasama dapat dun sa decision making nyo na, pero sabi ni Lord, or ang leading ni Lord sa amin ay time na, no, magkaanak na kami, na we should be open to that idea. And at the end of the day, while the practical, the logistic, the emotional factors are always important, sana yung mahalaga din yung kung ano yung will ni God para sa inyo. Yeah, amen. And kasama na dun yung tiwala sa Diyos na kung ito ang gusto ng Diyos sa atin, Ibibigay. hindi ito yung tutulungan niya tayo dito, no? Na hindi niya tayo Hindi pababayaan. naman niya ibibigay. Oo. Tapos para lang, bahala ka na dyan, ha? Magbuhay ka ng anak. I let you
do your job. Oo, Hindi. parang nag-start ka, nag-drop ng baby. Oo, tas Oo, bahala na kayo. Ha? Bakit nag-baby? Oo. Parang kasi dati, naghanap kami ng isang kasambahay na makakatulong namin kay Pio. Ngayon, thank God, dalawa na. Alam mo yun, parang it really, parang it follows. Just, Yes. kailangan mo lang talaga siya i-let go. But to be honest, ngayon, since dalawa na sila, di ba? And we still follow kasi nga CS din ako with Agustin. Lagi ko sinasabi kay Jens kasi ang gulo sa bahay talaga. Hindi naman. Pag nandun ako, parang maayos. Aminin mo na. Ang gulo-gulo. Di, tsaka Hindi lang ano, sa gamit, pero yung everyday Yeah, na scenario everyday, na may yeah. papasok sa Dalawang school. toddlers ba naman? Ang gulo talaga. Tapos lagi ko sinasabi na, tas ito pa ay 2 boys. Well, wala naman sa gender ng mga bata yung kulit level nila. Pero with 2 kids right now, sinasabi ko kay Genesis, kaya pa ba natin? Kaya pa ba natin ng anak na isa pa na dadagdag sa responsibility? And ito, intindihin. Tapos lagi niya, confident siya. Oo naman, ganyan. Isa ko, paano financially? Nasabay-sabay nag-college. Ako kasi talaga nag-worry. Siguro normal bilang nanay. Yeah. Pero that, kailangan nyo pa rin talaga siya i-reassess and ipag-pray. Di ba sinasabi na matatanda? Kung ipagkakaloob yung bata, ipagkakaloob. So, siguro ngayon, hindi pa namin siya, wala pa kami sa stage na, ano ba, isa pang anak? Kasi, nung pinanood namin yung podcast nga ni Joy Spring, just as reference, gustong-gusto na nila ng third child. Kami, at this point, kailangan namin ng, reflection. Yeah. Discernment. Discernment. Kailangan namin hindi lang siguro financially, kasi nga, proven and tested. When a child comes, nagti-triple, double, lahat talaga ng blessing. Powerful testimony na yun. Thank you for repeating it again and again. Oo, sobra talaga. Kasi ganun din sila mama noon. Parang lagi niya sinasabi, hindi ko alam saan nanggaling yung pera, pero dumating. Nakatapos kayo lahat, okay kayo lahat, and now parang sobrang relief sa kanila na, kaya ganyan din yung service nila sa church ngayon. Kasi they know how God really provided for our families, di ba? Yes. Even sa family I mo. love that. So, Totoo. sobrang sarap sa pakiramdam na alam mong nandyan yung Diyos. Hindi siya magpapabaya at any time. And we know that. Siguro ngayon at this moment, it's more of our emotional health na paano ba namin pa mas matutulungan yung mga batang lumaking mabubuting Katoliko. Pero syempre, just to be fair, hindi rin naman, nung first time parents din naman kami, marami rin kaming struggles, maraming challenges. And at the same time, na-culture siya kami bilang first time parents, Tsaka di ba? si Pio, hindi easy baby. Yeah. Isipin mo, Ngayon nga, hindi pa rin siya easy. Pag lumaki ka, Pio, napanood mo to. Lahat pinagdaanan. Totoo. At saka, tulad nun, kasi baka lang din kasi may mga expecting na parents or mga child dyan na parang nung first time parents namin, hindi na kasi yun yung katulad ng dati kung paano kami. Hindi na siya, hindi na yun yung oras na hawak namin. Kasi dati talaga matutulog kami ng, sabi natin, 9 p.m. Gigising kami, 7 a.m. na. So, nung dumating si Pio, yung first child namin, parang halos every hour nagigising kami. So, kalaban mo talaga puyat. And tuloy nga na sinabi ko, talagang matinding sakripisyo kasi Hindi ka na pwedeng gumimik. Hindi ka- Pag yeah. gimik, uy, Brad, 2 Parang bats. nakikita ko sa Genesis sa Ay, sorry pre, sorry. sabi ko, wag mo naman ako Hindi, pero yun nga. Di Parang, ba kailangan, pwede ko ba isama yung Oo. wife ko, yung anak ko? pag may lakad yung barkada, di ba? Parang, wala uy, na. Jen, Friday, inom tayo. Palagi parang, na silang kasama sa Yeah, decision yeah. making. Sorry, hindi na pwede. Hindi nakatulad Pwede dati. namang iwan, pero there are really times na hindi ka na makatuloy. Yeah. So Yes, definitely yes. may May changes practical sa- adjustments Yes, that yes. that has happened. Hindi naman tayo sinasabi dito na mag-anak kayo tapos tuloy pa rin lahat, walang magbabago. Syempre Yeah. hindi naman totoo yun. Totoo. Diba? Oo. Hindi talaga Kami nga, kailangan. di ba? Pag may something with Pauline activities, lagi, Package, Oo, yes. si Mariel kasi volunteer namin. Pero dati, yun nga, Magsa-search kalabit na nga lang, ako hila eh. na. Oo, nandito Go na. Wala na. nanginginig pa, nandito na, TV Mas, nandito na. Pero ngayon, Mariel, may TV Mas. Wait lang, check natin yung schedule. Itong podcast na to, Oo, walang matagal tayo yaya. nag-adjust, Walang oo. yaya, Pads Albert. Pwede Buti ko bang na dalhin lang. yung mga lola, lolo para mag-help around. So, may adjustment, but it's really beautiful
kasi you get to understand na yung buhay mo umiikot din sa mga buhay ng mga anak mo. And Yeah. makita nilang nagsiserve ka pa rin, even mahirap. And ayan, katulad nito, ginagawa natin ng paraan. Maganda pa rin sa feeling. And for sure, it's God's grace. Yeah. Tsaka naniniwala ako, parang pag naging tatay ka or naging nanay ka, may instant wisdom. Ewan ko Oo, kung- maturity Ah, talaga. parang, the Ewan ko grace that kung- comes with the Yeah, di ba? responsibility. Ewan ko kung Dati same, sapatos, same kayo, no? pag-bonus. Parang ako talaga, nung naging tatay ako, parang may instant wisdom yung Bibili pagiging tayo ng fatherhood. sapatos. Na Ayun hindi din. mo inasahan. Yes, and prioritization, Diba? pag-prioritize. Tulad yan. Dati talaga pag payday, alam mo yan, sapatos, gadgets. Wow! Ganon Wow, ganon talaga before. naman. Oh. Ngayon, Ngayon. sira na yung sapatos namin. Si Pio, binilan pa namin ng Oo. panibagong football shoes. Or si Agustin, bibilan ng sandals. Oo. So para Ganon. para sa pamilya na para sa bata, ganon. Kahit na yung sapatos mo lumalabas sa isang daliri, parang okay lang. Okay lang. Pero Oo. don't get us wrong. So, this is not to romanticize. Yeah, Kasi yeah. mahirap yun. Mahirap. Oo. Minsan, nag-ano rin kami, nag-win din kami dun sa fact na, ay, wala kaming bagong Oo, nga, sapatos. kawawang-kawawa naman Oo, kami. dati, lahat bago, lahat nabibili namin. Pero yun nga, I'll go back to my first statement, na iba kasi yung joy. Na pag yung mas masaya, yung anak mo na nakita mo, oh, mami, ang ganda ng shoes na to. Lalo na si Pio, madaldal siya, di ba? Nasasabi niya talaga, na-express niya na, mami, ang ganda nito. Tapos ipagmamalaki niya sa Yeah. mga tao. Binili to ni mami at daddy. Iba rin yung joy. And I know, you'll get there pag nagkaroon na kayo ng anak. Yeah. Ang galing, ang ganda. So, wow, ang saya. Ang ganda nung naging testimony nyo, no? Yun pala yung hinahanap kong term kanina pa na hindi ko mahanap, no? Kasi nga, galing sa totoong buhay. So, hindi ito binasa lang ni Father. O kaya kinwento lang sa akin. Kahit naman, kasi tayo ko kilalang couples, I know the stories. Pero iba yung galing from the mouths of the people who are living it. And I'm so happy. Bakas naman po, no, na totoo yung sinasabi nila. They're fulfilled parents, no? At yun nga, gusto ko lang ding ibalik doon sa saan tayo nagsimula, no? That the marriage is a vocation, and part of that vocation means that it's God's will for how He will make you the best version of yourself, how He will call you to holiness and to a deeper understanding of yourself, your spouse. And I think na-achieve yun naman yun based sa kwento ninyo. Pero hindi namin in-expect na ganito siya ka-fulfilling. Yeah. Sobra pala talagang fulfilling ng marriage. And to also share, no, hindi kami, syempre, hindi po kami mga perfect parents, no. Hindi kami mga perfect parents, no. Until now po na Wala naman nag-isip ata. Yeah. Kasi parang feeling ko baka sabihin, di ba? Parang Ay, until now, Madali nyo magsalita. Perfect kayo. Ganyan. until now, syempre may mga natututo pa rin po kami For sure. sa ibang tao, sa mga kaibigan po namin Kaya na nga mga very magulang important din. yung Yeah. community. Yun, yung circle mo. So kasi dati, parang nakapaligid sa amin, mga singles, alam mo yun, mga barkada na talagang gimmick. Ngayon talaga, kailangan din namin ng mga support. And at the same time, natututo rin kami sa mga magulang namin na kung paano kami pinalaki, ina-apply din namin sa families and yun nga, sa core, sa circles. Kaya important yung Yes. families at saka yung support system. Kaya thankful kami with our friends, yung mga young couples din. Kasi pare-pares kami ng goal na really to build a Catholic or a Christ-centered family. Yeah. Amen. I love it. Thank you, thank you, Mariel. Thank you, Genesis, for being so open to be bashed. To be, to offer your life testimony for all our podcast listeners. So, again, sa mga nakikinig po, no, I hope this is a good example for everyone that you can also look at, no? Good example in a sense na, again, hindi natin sinasabing pare-pareho yan, mag-a-apply lahat ng sinabi natin automatically sa lahat ng kilala niyong couple. Yung sabi ni Father, ganito magtiwala lang kay Lord. So, mag-anak na kayo ng marami. I mean, don't do that, no? But we're just offering you, a real life testimony so that you can also ibangga nyo yan doon sa pinagdadaanan ninyo. Kung you're a Catholic couple, you're discerning about how to have kids, how many, basketball team ba o badminton pair lang or whatever that is, no, I hope that this will provide an additional support to that journey. So thank you very much, Mariel and Genesis. So syempre hindi tayo pwedeng magtapos nang hindi nyo nakikita yung mga naririnig nyo sa background. So eto na po sila, the whole Cusi Illustrissimo family with Pio. Hi, Pio. Hi. And
Pag si Agustin sumagot, ewan ko na lang. Hi, Agustin. Yay, mag-smile lang siya. So, ito po ang pamilya Illustrissimo at pag-pray po natin sila. No? And sana maging example po sila, yung kwento nila for everyone who has listened, or you can share this to everyone that you know that is also discerning tungkol sa pag-raise ng family. So muli, thank you very much sa inyong dalawa, Mariel and Genesis. And muli, to everyone who has listened and tuned in, thank you very much. We are so grateful for your continued support and prayers. Please continue to like, share, and follow our official pages para din po makatulong sa algorithm at makita ito ng ibang tao. Diba, Agustin? Diba, Pio? Opo. Alright, so maraming salamat. Muli po ako si Pads Albert with Mariel and Genesis and Pio and Agustin. Ito po ang Padscast powered by St. Paul's, and may God bless us all. Thank you. Bye! Clap, clap hands. Mami, dami yun.